The greatest death toll in a game show. Ganyan i-describe ng buong mundo ang pangyayari sa Ultra Stadium na ngayon, kilala na bilang Philport Stadium. February 4, 2006. Nagkaroon ng crowd crush na tinatawag. Alam nyo ba na ang isang dapat ay masayang selebrasyon ng isang game show ay naging dahilan kung bakit namatay ang 71 katao at sugatan ang 400 at higit pa. Hindi ko alam kung familiar ba yung mga manonood sa atin ngayon dito, yung mga Gen Z na nanonood sa ating channel ngayong araw. Pero para sa mga kaedaran ko, isa to sa mga bagay na nangyari sa TV na hindi mo makakalimutan. Kasi at the time, talagang lahat tutok dito at napakalaking sakuna niya. Sa totoo lang. Ang kwento natin ngayong araw ay ang Wawawi Stampede na tinatawag o mas kilala bilang Ultra Stampede. Nauwi sa trahedya ang isasalang masayang pagdiriwang ng unang anibersaryo ng programang Wawawi ng ABS-CBN. Lahat ng pumila dito, yun lang ang bibigyan ng ticket. Kami na dito hindi bibigyan, pumunta raw kami doon. Ay sabi namin hindi kami papayag kasi galing na kami dito, nasuffocate lang kami, lumipat kami doon. Ngayon, kaya nagkagulo tao, dito lang ang daan. Kaya di nakatakatakang dumugin ng Wawawi sa pagdiriwang ng anibersaryo nito sa Ultra, lalong tambak ang papremyo. Mago yung pangalan nito mga naturang biktima na sabi ko, subukan ko nga ang pupunta sa Wawawi, kako. Sa araw-araw po ang halaga namin, mapasaya ko yung mga kapamilya. Unang anibersaryo ng Wawawi, naganap ang tinaguriang Ultra Stampede, kung saan 71 ang namatay. Bago po tayo magpatuloy sa ating video ngayong araw, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway kung gusto nyo manalo. Sagutin nyo lang po yung question of the day natin na ibibigay natin sa dulo ng video na to. Promote ko lang din po ang aking Instagram at ang aking Facebook page kung saan nagla-live ako palagi para maglaro ng horror games. After nitong upload na to, punta na kayo doon kasi live na rin ako agad. Bago natin talakayin yung mga pangyayari, gusto ko na i-introduce muna kayo sa kung ano ba yung Wawawi. Ganun pa yung dati, Wawawi, ganun pa dati yon. Sa mga hindi nakakaalam, isa siyang Philippine television variety show na hinost ni Willie Revillame. Pinalitan niya yung dati na Magandang Tanghali Bayan, MTV, kalaban ng Itbulaga rin pero I think hindi rin nila kinaya ang Itbulaga, ang TVJ, kaya pinalitan din. Etong Wawawi, naging threat siya. May mga times na landslide yung pagkakapanalo niya sa ratings over Itbulaga. Pero syempre, magkakaibang araw, magkakaibang mga ratings. Bago pa man magkaroon ng mga Will Time Big Time, Wawawin, at ngayon I think may bagong palabas na naman si Willie ngayon. Ito yung una na hinost niya ng solo. Wawawi yung pangalan na yon. Sa tanang buhay ko, I think ito yung palabas, ito yung noontime show na napakarami talagang naging issue sa short amount of time. Nandyan yung na-discuss na natin to, pakikipag-away ni Willie Revillame kay Joey De Leon. At yung mga taga-Senado nga pala, binabati ko, nanonood. Alam nyo, inuunan nyo yung Hello Garci. Bakit hindi nyo muna unahin tong Hello Papi? Joke lang, joke! Joke lang yan, joke! Nandyan yung may issue rin doon sa pagkamatay ni Comedy King na si Dolphy. Sandali lang po, sorry. Wala na po si Tito Dolphy. Sorry. Si Shasha Padilla pa yung kausap ko. Meron ding issue, pagkakaalala ko, doon sa yumaong presidente na si Cory Aquino. Dali, meron akong sa ating hindi naman sa kasi hindi siguro magandang tignan, pinapakita niyo yan, nagsasaya kami, tapos pinapakita yung, I don't think na dapat ipakita yan, management. Mahihirapan ako magsalita rito, nagpapasaya ako. Nakikita ko yung ni Matita Cory. Sana pakitanggal naman muna yan sa ating traffic. Kasi kung ganyan, pakita na lang natin yan. Kasi nagsasaya kami dito tapos masakit sa akin yan Nagsasalita ako dito. Yan, please. Sana maintindihan nyo. At isa pa sa mga pinakamalalaking game show scandals ay nangyari din sa Wawawi. Pero I think none of these issues compare to what we will be discussing right now. Ang
ang lala talaga nito, sa totoo lang. Because this topic involves a lot of death. Ang tanong ngayon, paano nangyari na yung isang game show naging dahilan sa pagkamatay ng napakaraming mga tao? Eto na yung Ultra Stampede na tinatawag. I always think about this kasi ang unang concert na napanood ko sa Ultra Stadium, F4 to dalawa lang yung F4 tapos si Sanchay. Napanood ko yan. So napakadali sa akin i-envision yung mga nangyayari kasi nakita ko talaga, medyo magulo talaga doon sa loob. Medyo, pasensya na sa term, pero parang takaw stampede talaga yung loob nito. So puntahan natin yung mismong araw na nangyari tong stampede. I could remember this day kasi kakauwi ko lang from school nito Talagang ito na talaga yung binabalandrang balita sa tanghali. Alam mo yung hindi late na pinapalabas yung ibang mga palabas dahil ito talaga yung naka-live sa TV. Ganun siya. As in, lahat talaga pinag-uusapan, yung buong pamilya mo nasa harap ng TV. Ganun yung klase ng araw kung kailan nangyari to. Lahat ng balita, lahat ng channel, ABS, GMA, talagang ine-ere siya. Alam mo yung, kung di ako nagkakamali paki-correct ako, alam mo yung napupush yung mga palabas, yung mga teleserye sa hapon. Kasi mas importante to at mas maraming manonood nito. Kaya yun na lang yung nilalagay nila. Parang ganon. So, ito yung Stampede. Ganito kasi yung nangyari. Para mas maliwanagan kayo. Noon pa man, si Willie Revillame, hanggang ngayon actually, yung branding niya talaga is tumutulong sa mahihirap, namimigay ng pera. And alam natin na hanggang ngayon, marami talaga yung talagang kapos na kapos sa buhay. Ang tanging pag-asa na lang nila ay manghingi kay Willie. That's the sad reality. Yun talaga yun. So yung Wawawi, I think isa to sa mga pinakamalalaking factor kung bakit naging highly successful siya. Yung mga bukang bibig ng tao dito talaga nang gagaling. Naalala ko pa pag nasa school kami, yung wow, sing! May mga ganon. Ang dami mga pakulo talaga dito na talagang bumibenta at tumatatak sa mga tao. Meron pa yung sayaw nila, teninin. Yung ganon kung naaalala ninyo, yung mga kanta ni Willie, dito lahat nag-umpisa yun. Lahat ng successes niya sa mga palabas niya, na lahat naging successful, Wawawi, galing yung formula na yun. So dahil successful siya, at paparating na yung first anniversary ng Wawawi, pinag-isipan nila na dito tayo magse-celebrate sa Ultra Stadium kasi malaki, gagawin natin bongga to, paghahandaan talaga natin to. So yung palabas, nakaschedule siya umere ng 1 p.m. And even before that, talagang ine-ere na nila, pinapaskil na nila na may mangyayari dito sa Ultra, punta kayo. Ganon. However, dito magi-start yung problema. Pakita ko lang din muna sa inyo yung lugar. Meron ditong football stadium. Yan yung viewing area para sa mga tao na hindi makakapasok doon sa basketball arena na tinatawag. Pakita natin yan dyan. Ang sabi nila, ang expectations daw talaga ng ABS-CBN at ng Wawawi is 5,000 lang yung attendees kasi usually, pag nandun sila sa studio ng ABS-CBN, ganun lang daw kalaki yung mga tao. Hindi nila ina-expect na napakaraming pupunta. May conflict dyan sa bagay na yan na i-discuss natin mamaya. Alam mo, pero nung araw daw na yun, ang tansya nila is around 20 to 30K yung nag-aabang dun sa labas. Napakarami dun sa tansya nila. And to be honest, kung ganyan karami, overcapacity, magiging magulo talaga yan. Hindi ko nga alam kung bakit pinush pa nila kung nakikita na nila yung problema And I think isa sa mga pinakadakadagdag sa gulo dito is yung papremyo. First anniversary talaga, so binonggahan ng malala yung papremyo. Pagkakaalala ko, may jeep, may taxi, may 1 million, may bahay at lupa. Kung ikaw normal na Pilipino, hirap na hirap ka sa buhay. Siyempre, lalaban ka. Laban ka para sa ikauunlad ng buhay mo. Kahit kaunting ginhawa lang, pupunta ka. Yun, I think, yung branding kasi talaga ni Willie na nagbibigay ng pag-asa talaga sa mga mahihirap. Hindi na natin issue-sugarcoat yan. Ngayon, sabi ng Philippine Daily Inquirer, yung mga pumunta dito, talagang yung mga poorest of the poor. Lahat nag-aantay na maambunan ba ng grasya ni Willie. Marami din daw na mga galing sa probinsya. Generally, yung mga maliliit talaga yung kinikita. And many of them, mga jobless pa. Yung wala talagang trabaho, wala talagang pagkakakitaan.
hindi natin sila masisisi. Ang hirap ng buhay. Lalo na ngayon, mas mahirap ang buhay ngayon. Diyos ko, dahil. So, ayun na. Sinet up na nila, pinapaskill na nila, minamarket na nila yung mangyayari. Yung mga tao, naghihintay na sa labas, nakaabang na talaga lahat. Okay, sabi, isahan na natin. Dito na mangyayari yung crowd crush. So, mga 6 a.m. pa lang, yung mga organizer, nire-ready na nila yan. Nag-uumpisa ng mamigay ng mga tickets para sa mga tao doon sa crowd. Ang dami na agad talaga. At marami dito, actually pakita natin, yung mga tao, nagka-camp out talaga sila sa labas ng stadium. Ilang araw na sila doon para lang makasecure ng spot. Ngayon dahil binabalita yan, nahahype, just imagine yung kunyari, sa panahon natin ngayon, Diwata Paris, ganyan, di ba? Habang napag-uusapan, pupuntahan. Dumating yung point, sabi dito na medyo agitated na yung mga tao. Siguro dala na rin ng gutom dahil nga mahirap yung mga pumunta doon. Baka wala silang dalang pagkain, pagod na sila. Marami sa kanila, nag-uunahan na talagang pumasok para makuha yung ticket na sinasabi. And I think aware naman tayong mga Pinoy na ganito talaga yung kalakaran natin pagdating sa mga pilahan, magugulo talaga tayo. Ang nagkamali lang dito, hindi na ayos ng organizer. So sabi, buksan na natin yung stadium. Go na. Siguro na-excite yung iba. Nag-uunahan, nagtutulakan na. Bahala na basta makapasok. Paunahan na. So nakita to ng security. Ala, nagkakagulo na. Kinakabahan na sila. Nasabi nila na parang may mali. So, trinay din nilang isara yung mga gate. I think dahil dito, sinasara. Lalo na nag-uunahan yung mga tao. Naging impatient na, nag-umpisa na yung tulakan, gigilan, apakan. Doon na nag-umpisa na naging mas aggressive sila to the point. Papakita natin dito, merong isang barrier doon sa kanan na nalaglag dahil sa sobrang parang maging unruly na rin yung mga tao. Nalaglag yun. Yung barrier na yun ginagamit para maayos yung queuing nung pila. Para, ito lang yung papasok, ito lang yung hindi. So after nun yung mga tao, yung mga barikada, nagkatumba-tumba na talaga, nagkandasira-sira na. And coincidentally, ito yung naaalala ko kasi nga sabi ko sa inyo, nagpunta rin ako ng Ultra. Meron tong sloped na driveway. And ayon sa mga nababasa ko, malaki rin yung naitulong niya doon sa kayari. Kung bakit nagkaroon ng disgrasya ang mga tao doon. Ang dami-daming patay. So yung mga guard, tinatry pa rin nilang isara. Lalo nang nagwawala yung mga tao, sarapan natin, para makalma yung mga tao. Tulak sila ng tulak to the point na pati yung gate mismo, tumumba na rin. Wala na. Doon na nag-umpisang mag-try pumasok lahat ng mga tao. Imaginein mo, 20 to 30K na katao. Ang liit, kung makikita mo, ang liit lang nung entrance eh. So siguro nagkaipitan na doon na naapakan yung mga tao. Idagdag mo pa yung sinasabi kong paulit-ulit na slope driveway kanina. Nagkahalo-halo na yung factor ng gutom, kamalian ng organizer, lahat ng mga bagay. Kawawa talaga yung mga tao. Ito yung aftermath ha. Ang sabi nila kasi, 19,000 lang yung capacity ng Ultra. Ang layo sa bilang ng mga dumating. 25 to 35K ata yung estimate nila ng mga taong dumating doon. Ang sabi pa, karamihan sa mga namatay, mga lola, mga lolo. Which is yung target, ito talaga yung target market. Kung nanonood po kayo ng mga palabas ni Willie, yan talaga yung target market nila. Diyan talaga malapit yung loob ni Willie Rebellion. So yun yung mga pumupunta. This instantly became a national issue. Ang laki na naging scope ng issue na to. Si Senator Gordon at that time, kung kilala nyo po si Dick Gordon, chairman siya ng Philippine National Red Cross, tumulong siya dyan. Ang sabi niya, yung mga na-injure naman daw ay okay lang, karamihan sa kanila after matreat ay napauwi din kaagad. Pero syempre, ang iniisip ng mga tao dito, ano kaya yung gagawin ng ABS-CBN? Nako, in bad light sila dito. Kahit anong paikot-ikot ang gawin mo, kailangan na sumagot ng ABS-CBN dito. Tumulong naman sila sa pag-retrieve ng mga bangkay, pagpapagamot ng mga na-injure, pagbibigay ng financial assistance, miski yung gobyerno, talagang naging hands-on na dito. Ang CEO ng ABS-CBN at that time ay si Eugenio Lopez III. Nag-promise naman siya and pinulfill niya naman yung promise niya
na mag-provide ng financial assistance sa mga biktima at sa mga pamilya nito. Ilan sa mga ginawa nila ay yung 71 Dreams Foundation. Hindi ko po alam kung hanggang ngayon ay tumutulong pa rin po sila. Wala akong mahanap. Eto na. So, ang dami nangyari, ang dami namatay, ang dami nasugatan. Sino dapat ang managot dito? Sino dapat ang sisihin natin dito sa mga pangyayari na to? Sino ang dapat maging accountable sa mga pangyayaring to? Si Willie Revillame ba? ABS-CBN ba? Si Eugenio Lopez ba? Alam mo ha, sa sobrang laki nito, pati si former President Gloria Arroyo nag-order ng official probe para ma-determine kung ano ba talaga yung nangyari. And naalala ko pa sa balita to, napakaraming mga haka-haka na naganap. Ito yung unang-una. Siyempre, diba pag may mga balitang ganito, pag tinatanong yung mga tao, kung ano lang din yung narinig nila. Ang unang sinasabi ng mga tao is, meron daw sumisigaw ng bomba or may nagjo-joke na may bomba, which is naging dahilan kaya nagkagulo-gulo. Pero hindi to totoo. And napatunayan, and actually miski yung BBC at saka ABC News, sa ibang bansa ha, question yung validity ng balita na to. Hindi siya na-prove, hindi siya totoo, okay? Hindi siya legitimate. Eto na. Yung nagtalaga ng Task Force Ultra na galing sa DILG, pati grabe no, DILG, pati DOJ, ganun siya kalaki. Isa sa mga nakita nilang mali, no? Alam naman nila na daming tao sa labas. And honestly, kung ako rin yung tatanungin, ang dami-daming tao sa labas, ang konti-konti lang ng ticket. Ilang araw na pala nagkakamp yung mga tao sa labas. Bakit hindi na namigay ng ticket? Tapos pinauwi na yung iba. Diba? O hindi na kayo makakapasok. Tapos yung problema. Ayon sa official statement nitong Task Force Ultra, ang sabi, yung surge ng tao, no, yung siksikan, na-trigger yan nung sinabi ng staff ng ABS-CBN na, yung unang 300 lang ang mabibigyan ng chance para makasali sa pera o bayong. And marinig mo pa lang yun, alam mo ni reaction ng mga tao, 300 lang daw, mag-unahan tayo, magsiksikan tayo. Mauna na tayo doon. Diba? Yun yung chance mo para mabago yung buhay mo. So naiintindihan ko kung bakit kagigil silang kumuha ng ticket ng araw na yon. Yung pera o bayong kasi, kung di ako nagkakamali, pera o bayong talaga yung pinakabongga talaga yung jackpot price. Yun talaga siya. Imaginein mo ha, let's do the math. 25 to 35K. Sabihin natin 30K yung tao. Tapos 300 lang yung mabibigyan. Ibig sabihin, parang 1% lang nung kabuuan, nung dami ng tao nung araw na yun. Isa pa sa pinaka-obvious na salarin dito is yung lack of coordination sa mga organizers. Kung naayos lang yung security, naayos lang ang pamimigay ng ticket, hindi dapat talaga siya mangyayari. Alam mo, sinabi nila na yung ABS-CBN, nag-try pa daw humingi ng tulong sa Pasig. However, hindi daw ini-invite yung Pasig dun sa production meeting. So, parang may kawalan talaga ng pag-aayos, pag-organize. Dun talaga nagkulang. Ang NTC, nagsabi, at the time na maaaring mawalan yung lisensya yung ABS-CBN kung mapapatunayan na nagkulang talaga sila dito. October 2006, nagkaroon pa ng class action lawsuit ang mga kamag-anak ng biktima sa ABS-CBN pati sa CEO niya. Eto, susunod natin yung reaksyon ng mga tao dito. Sinabi ko nga sa inyo na umabot talaga to ng buong mundo. Ganon kalaki yung scope niya. Kung search mo to, pati mga international content creators, talagang pinag-uusapan to. Kino-content nila to. Hindi lang tayo ang nakakaalam nito. Sa sobrang laki nito, pati si Pope Benedict XVI nag-offer ng prayers at condolences niya sa lahat ng mga biktima ng trahedyang yan. Isipin natin to ha. So, ano nangyari after niyan? Tinuloy pa ba nila yung anniversary nila? Para nakakahiya naman na ituloy. So, indefinitely postponed na yung event. Hindi na nila tinuloy yan. Ang iisipin mong next, paano yung next anniversary? Ito yung nangyari nung second anniversary ng Wawawi. Normal lang naman yung palabas nila at the time, pero nung huling part na ng palabas, nag-offer sila ng candlelight vigil. A moment of silence para sa lahat na naging biktima ng trahedya. They ended the show with Willie Revillame making a short statement. And then si Yeng Constantino, kumanta siya ng hawak kamay. Ang Itbulaga naman,
No, syempre hindi naman pwedeng awayin nila kahit kalaban nila. Nag-offer din sila ng moment of silence. May mga nababasa pa ako no, na merong isang contestant sa On the Spot Jackpot. Naalala ko pa yung segment na yan nila. Yung contestant doon, may kamag-anak siya, isa sa mga namatay, isa sa mga naging biktima ng Ultra Stampede. Doon sa palabas na yon, shinare niya yung experiences niya, no? In a way na na-validate, no, yung experiences ng mga tao doon. Ang lahat ng mga pangyayaring to, ang naging dahilan kung bakit pinangalanan ng Guinness World Record ang Ultra Stampede bilang the greatest death toll in a TV show. Alam mo, grabe. Whenever I think about this, nalulungkot ako. Pero na naglalayong magtanong kung ano na ba nangyayari sa kanila ngayon. So kung meron man po dito, I guess yun yung tanong ko sa inyo. Kung meron man po dito ng mga pamilya or nandyan sa Ultra Stampede, kamusta po kayo? Nakapag-heal na ba kayo? The obvious answer is hindi. Pero I just wanna ask kung ano yung experience ninyo. Ito pa, ang pinaka nakakalungkot dito is yung fact na sa sobrang hirap ng buhay nating mga Pilipino, gusto kong sabihin na, kasi hindi dapat kayo pumunta dyan eh. Hindi dapat kayo nakikipagsiksikan para sa pera. Ayun yung gusto kong sabihin eh. And I'm sure marami sa inyo ganyan din. Ano ba yan? Pera lang yan. Bakit nakikipagsiksikan kayo? Pera lang yan. Bakit nagkakanda-ugaga kayo? Nagkakapatayan kayo? Ang sarap at ang daling sabihin na ganun. Pero kung pupunta ka dun sa sitwasyon ng mga kababayan natin na walang-wala talaga. And ako galing talaga ako sa hirap. Nakita ko din. Although hindi naman kami sobrang hirap po talaga. Yung community ko kasi talaga, yung mga friends ko, yung ganun talaga. So nakita ko first hand kung gaano kamahal ang piso na pang-xerox ng mga test paper. Ayun talaga yung mga naaalala ko. Piso? Ba't nahihirapan ka? Yung mga kaklase ko dati, uma-absent pa sila. Kasi wala silang pang-xerox ng mga test paper. Ganun kahirap. And I think yun yung hindi rin nakikita ng ibang mga kababayan natin eh. Ang akala natin pag mahirap, tamad lang. Ang akala natin pag mahirap, wala lang balak sa buhay. Pero nasa sitwasyon talaga sila na walang kawala. Walang edukasyon. So hindi mo alam kung paano ka aangat sa buhay mo. Walang opportunities. So nandun na lang sila habang buhay. And kung ganun yung sitwasyon mo sa buhay, tapos may isang palabas na magsasabi sa'yo na, eto, mababago yung buhay mo. Pupunta ka. Iti-take mo yung chance mo. Ang lungkot. So para sa ating question of the day, kung gusto niyo po manalo ng ating 1,000 GCash giveaway ha, sagutin niyo lang po, anong masasabi mo sa pangyayaring to? Sino sa tingin mo yung accountable sa lahat ng napag-usapan natin sa buhay ng mga Pilipinong nawala ng araw na yan? I-comment mo sa ilalim. Promote ko lang po yung aking Instagram at ang aking Facebook page. Magla-live na po ako dyan almost every time na matapos po akong mag-upload. So yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang aking kwento. Ipapakasakali kami na isa po kami sa mabibigyan ng 20,000. O pag-uwi namin, masaya kami dahil isa kami sa pinalad na manalo ng prize na binigay ng Wawawi. Pero hindi namin nakalain ganito. Ang dami-daming patay.